Tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Isang mapanuring araw, grade 7. Kakaunti lamang ang mga Espanyol. Ngunit umabot ang kanilang mga kautusan at patakaran sa maraming pamayanan. Hindi ito naisagawa sa iisang paraan lamang. May paraang nakatuon sa paniniwala, may nakatuon sa pamamahala, at mayroon ding tuwirang nakaapekto sa paggawa at kabuhayan. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas sa aral ng nakaraan, ating balikan. Control check. Paano gumana? Kapangyarihan at pamamahala ng mga Espanyol. Basahin ang bawat pahayag. Tukuyin kung ito ay historical hit o historical miss. Isagot lamang hit kung tama at miss kung mali. Kusang loob ang polo is serbisyo at maaring tumanggi ang sinumang polista ng walang kapalit o pananagutan. Miss. Ang polo is serbisyo ay sapilitang paggawa. Karaniwang inaatasan dito ang mga kalalakihang may edad 16 hanggang 60 na maglingkod ng 40 araw bawat taon. Maaring makaiwas sa serbisyo sa pamamagitan ng FAIA. Sa monopolyo ng tabako, malayang makapagpapasya ang mga magsasaka kung ano ang itatanim, kanino ipagbibili, at kung magkano ang magiging halaga nito. Miss. Mahigpit na kinontrol ng pamahalaang kolonyal ang produksyon at kalakalan ng tabako. Ang monopolyo ay formal na itinatag noong 1782 at inalis noong 1882. Ang mga orden ng Agustino, Dominicano at Franciscano ay naging bahagi ng kolonyalisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Hit. Naging mahalagang bahagi ang mga orden ng relihiyon sa pagpapalaganap ng Katolisismo at pagtatatag ng mga misyon, simbahan at pamayanang Kristiyano. Nawalan ng lahat ng katungkulan at pribilehiyo ang mga prinsipales dahil hindi sila pinahintulutang tumulong sa pamahalaang kolonyal. Miss. Napanatili ng mga prinsipales ang ilang katungkulan at pribilehiyo. Marami sa kanila ang nagsilbing mga lokal na pinuno at tagapamagitan sa pagitan ng pamahalaang kolonyal at mga mamamayan. Pagkatapos maging malaya ang Mexico noong 1821, nanatiling pinamamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Viceroy ng Mexico. Miss. Nang maging malaya ang Mexico noong 1821, hindi na dumaan sa Viceroyalty of New Spain ang pamamahala sa Pilipinas. Naging tuwirang nasa ilalim ito ng pamahalaan ng Espanya, habang nanatiling Gobernador General ang pinakamataas na opisyal ng kolonya. Sa ilalim ng mga patakaran at sistemang kolonyal, lumawak at tumibay ang kapangyarihan ng mga Espanyol sa Pilipinas. Kasabay nito, maraming Pilipino ang nakaranas ng mabibigat na buwis, sapilitang paggawa, pang-aabuso at iba pang patakarang nakaapekto sa kanilang kabuhayan at kalayaan. Sa paglipas ng panahon, ang mga karanasang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon at pagkilos mula sa mga Pilipino. Naging hamon sa kanila ang pagtanggap at pakikibagay sa isang sistemang hindi palaging makatarungan. At sa harap ng ganitong kalagayan, paano kaya tumugon ang mga Pilipino sa kaayusang kolonyal na ipinatupad ng mga Espanyol?
Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang iba't ibang paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ano ang naranasan ng mga Pilipino? Anong mga patakaran at kalagayan ang nagdulot nito? Suriin ang bawat larawan. Tukuyin ang suliranin o karanasang dinanas ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Mga lalaking Pilipino na inuutusang iwan ng kanilang pamayanan upang magtrabaho sa paggawa ng mga barko. Sa pilitang paggawa o polo e-servisyo. Ano ang nangyayari sa mga tao sa larawan? Bakit kaya maaaring mabigat ito sa kanila at sa kanilang pamilya? Mga magsasakang nawawalan ng lupang matagal nang sinasaka habang lumalawak ang mga lupaing kontrolado ng mga orden ng relihiyon. Pag-angkin sa lupa o suliranin sa lupain. Ano kaya ang maaaring mawala sa isang pamilya kapag nawala ang lupang kanilang sinasaka? Mga katutubong anito at ritual na unti-unting nawawala habang lumalaganap ang Katolisismo sa pamayanan. Pagpapalaganap ng Kristyanismo o pagbabago sa katutubong paniniwala. Ano kaya ang maaaring maramdaman ng isang pamayanan kung unti-unting nawawala ang matagal ng paniniwala at paraan ng pagsamba nito? Mga mamamayang kinakailangang magbigay ng tributo sa mga kinatawan ng pamahalaang kolonyal. Mabigat na tributo o buwis. Ano kaya ang maaaring maranasan ng mga mamamayan kapag nagiging mabigat ang tributo at iba pang hinihingi ng pamahalaan? Kung paulit-ulit na naaapektuhan ang lupa, kabuhayan, paniniwala, paggawa at kalayaan ng isang pamayanan, ano kaya ang maaaring maging tugon ng mga tao sa mga patakarang ito ng pamahalaang Espanyol? Kilalanin ang mga Pilipinong kumilos at ang kanilang mga pagtugon. Basahin ang bawat clue. Tukuyin ang pinuno o pangkat ng mga Pilipinong tumugon sa karanasang inilalarawan. Clue number 1. Paniniwala. Isa akong babaylan sa Bohol. Hinikayat ko ang mga mamamayan na talikuran ang impluwensyang Espanyol at balikan ang katutubong pananampalataya. Tamblot. Si Tamblot ay isang babaylan sa Bohol na nanguna sa pag-aalsang Tamblot noong 1621 to 1622. Ang babaylan ay katutubong pinunong panrelihiyon at manggagamot. Hinikayat niyang balikan ng mga Boholano ang kanilang katutubong pananampalataya, sa halip na tuluyang mapasa ilalim sa Katolisismo. Gayunman nilusob ng mga puwersang Espanyol ang kampo ng mga nag-aalsa noong 1622. Napatay si Tamblot at napigil ang kanyang pag-aalsa, kaya nanatili ang kapangyarihan ng Espanya sa Bohol. Clue number 2. Paniniwala at pamamahala. Isa akong dato ng Carigara, Leyte. Matagal nang nakapasok ang Kristyanismo sa aming pamayanan. Ngunit kalaunan ay kumilos ako upang ibalik ang dating pananampalataya at tutulan ang kapangyarihan ng Espanya. Bangkao. Si Bangkao ay isang dato o pinuno ng pamayanan sa Leyte na nanguna sa pag-aalsang Bangkao noong 1621 to 1622. Bagaman dati niyang tinanggap ang mga Espanyol at Kristyanismo, kalaunan ay hinangad niyang ibalik ang katutubong pananampalataya at wakasan ang kapangyarihang Espanyol sa kanilang pamayanan. Ngunit natalo ng mga puwersang kolonyal ang kanyang pangkat noong 1622. Napatay si Bangkao at napigil ang kanilang pagtatangkang ibalik ang dating pananampalataya at pamamahala sa Leyte.
Clue number 3. Sa pilitang paggawa. Nagmula ang aking pag-aalsa sa utos na kumuha ng mga lalaki sa Samar at ipadala sila sa malayong Cavite upang magtrabaho sa paggawa ng mga barko. Agustin Sumuroy. Si Agustin Sumuroy ng Palapag, Samar ay nanguna sa pag-aalsang Sumuroy noong 1649 to 1650. Tinutulan niya ang sapilitang pagpapadala sa mga Samareño sa malayong Cavite upang gumawa ng mga barko sa ilalim ng Polo y Servicio. Lumawak ang pag-aalsa sa ibang bahagi ng Visayas, Mindanao at Bicol. Nang masakop ng mga puwersang kolonyal ang kanilang kuta, humina ang pangkat at maraming kasapi ang sumuko. Pinatay si Sumuroy ng ilan sa kanyang sariling tauhan at dinala ang kanyang ulo sa mga Espanyol bilang patunay ng kanilang pagsuko. Bagaman napigil ang pag-aalsa, nanatili itong patunay na handang kumilos ang mga Pilipino upang ipagtanggol ang kanilang pamilya, kabuhayan at karapatan laban sa sapilitang paggawa. Clue number 4. Lupain at kabuhayan. Hindi iisang pinuno ang hinahanap dito. Mga magsasaka at mamamayan sa ilang lalawigan ang kumilos dahil sa paglawak ng mga lupaing kontrolado ng mga orden ng relihiyon at pagkawala ng karapatan sa lupang kanilang ginagamit. Mga kalahok sa agraryong pag-aalsa. Sa agraryong pag-aalsa noong 1745 to 1746, sama-samang kumilos ang mga magsasaka at mamamayan laban sa paglawak ng mga asyenda ng mga orden ng relihiyon. Ang mga asyenda ay malawak na lupain, samantalang ang orden ng relihiyon ay samahan ng mga paring Katoliko. Ipinagtanggol ng mga mamamayan ang mga lupang mahalaga sa kanilang tirahan at kabuhayan. Bagaman napigil ang pag-aalsa, umabot sa hari ng Espanya ang usapin. Iniutos na ibalik ang mga lupang labag sa batas na nakuha, ngunit hindi ito ganap na naipatupad at nanatili ang maraming hasyenda ng mga orden ng relihiyon. Clue number 5. Tributo at pang-aabuso. Pinangunahan ko ang pag-aalsa sa Pangasinan sa panahong mabigat ang usapin sa tributo at lumalakas ang pagtutol sa pamamahala ng mga Espanyol. Palaris o Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz na nakilala bilang Palaris ay nanguna sa pag-aalsang Palaris sa Pangasinan noong 1762 to 1765. Tinutulan ng mga mamamayan ang mabigat na tributo o buwis sa pilitang paggawa at pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaang kolonyal. Gayunman nabawi ng mga Espanyol ang kontrol sa Pangasinan noong 1765. Nahuli at pinatay si Palaris, kaya natapos ang pag-aalsa nang hindi naalis ang pamahalaang Espanyol. Sa kabila nito na ipakita ng kanilang pagkilos ang matinding pagtutol sa tributo at pang-aabuso. Clue number 6. Pagtutol sa kapangyarihang Espanyol. Kabilang ako sa mga unang katutubong pinunong hayagang tumutol sa bagong kapangyarihang itinatatag ng mga Espanyol. Sa halip na tanggapin ang kanilang paghahari, ipinagpatuloy ko ang paglaban. Dato Dagami. Si Dato Dagami ng Gabi sa Leyte ay kabilang sa mga unang katutubong pinunong lumaban sa mga Espanyol noong 1565 to 1567. Hinikayat niya ang paglaban at nagsagawa ng mga pag-atake laban sa mga Espanyol sa Cebu upang tutulan ng kanilang bagong kapangyarihan. Nahuli at pinatay si Dato Dagami noong 1567, kaya napigil ang kanyang paglaban at nagpatuloy ang pagtatatag ng kapangyarihang Espanyol sa Cebu at mga karatig na pamayanan. Paano tumugon ang mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas? Ang pag-aalsa ay isa sa mga naging tugon ng mga Pilipino sa pamamahalang kolonyal. Iba-iba ang naging dahilan nito. Sa pilitang paggawa,
mabibigat na tributo, suliranin sa lupa, pagtatanggol sa katutubong paniniwala, pang-aabuso at pagtutol sa kapangyarihang Espanyol. Kilalanin. Sino siya? Naalala ba ang kanilang pagkilos? Isulat ang pangalan ng pinunong inilalarawan. Pinunong nagpasimula ng pag-aalsa sa Samar noong 1649 bilang pagtutol sa polo y serbisyo. Agustin Sumoroy. Katutubong pinuno na kabilang sa mga unang tumutol sa pagtatatag ng kapangyarihang Espanyol noong 1565. Dato Dagami. Dato sa Leyte na nanguna sa pag-aalsa noong 1621 kasabay ng panahon ng pagkilos ni Tamblot sa Bohol. Bangkao. Pinunong nag-organisa ng pagtutol sa Pangasinan laban sa mabigat na tributo at pang-aabuso sa pamamahalang kolonyal. Juan de la Cruz o Palaris. Babaylan sa Bohol na nanguna sa pag-aalsa upang maibalik ang katutubong pananampalataya. Tamblot. Hindi natapos kina Tamblot, Sumoroy, Palaris at iba pang naunang pinuno ang pagtutol. Lumipas sa mga taon, ngunit nanatili ang mga suliranin. Sa iba't ibang lugar at panahon, may mga Pilipinong muling humarap sa tanong, ano ang gagawin kapag ang kalayaan, kabuhayan, paniniwala o karapatan ay naaapektuhan? Mula pagtutol hanggang himagsikan. Paano nga ba nagbago ang pagtugon ng mga Pilipino sa paglipas ng panahon? Kilalanin ng mga Pilipinong kumilos sa iba't ibang panahon at tuklasin ang kwento sa likod ng kanilang mga naging pasya. Sa Bohol, isang pangyayaring may kaugnayan sa kanyang kapatid at sa simbahan ang naging mitsa ng matinding sama ng loob laban sa mga awtoridad. Sa halip na matapos agad ang pagtutol, namuno siya sa isang kilusang nagpatuloy sa loob ng maraming dekada at hindi madaling napasuko ng mga Espanyol. Sa mga pamayanang nasa ilalim ng kanyang kilusan, nabuo pa ang isang pamahalaang hindi kontrolado ng Espanya at ang pag-aalsang kanyang sinimulan ay tumagal mula 1744 hanggang 1829. Sino siya? Francisco Dagohoy. Habang abala ang Espanya at nasakop ng mga Briton ang Maynila noong 1762, lumitaw ang pagkakataon upang hamunin ang kapangyarihang Espanyol sa Ilocos. Sa gitna ng mga hinaing ng mga mamamayan, nanguna siya sa pagkilos at naghangad na alisin ang kontrol ng mga Espanyol sa kanilang pamayanan. Hindi nagtagal ang kanyang pamumuno dahil pinaslang siya sa Vigan noong Mayo 1763. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang ipinaglalaban. Sino siya? Diego Silang. Kung napatay ang pinuno, tapos na kaya ang pag-aalsa? Nang mapatay ang pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos, maaring inasahang manghihina at magkakawatak-watak na ang mga lumalaban. Ngunit isang babae ang humawak sa pamumuno at ipinagpatuloy ang laban na sinimulan ng kanyang asawa. Humarap siya sa mga puwersang Espanyol hanggang sa madakip at bitayin noong Setyembre 1763. Patunay na hindi natapos kay Diego ang paglaban ng mga Ilocano. Sino siya? Maria Josefa Gabriela Silang. Lumipas sa mga taon, ngunit may iba pang dahilan upang kumilos. Hindi lupa o tributo ang pangunahing usaping kinaharap ng binatang ito mula sa Tayabas. Malapit sa kanyang puso ang pananampalataya at karapatan ng mga Pilipino sa buhay panrelihiyon. Naging bahagi siya ng pagtatatag ng Cofradia de San Jose,
isang kapatirang naging tagapagtanggol ng kalayaan sa pananampalataya at karapatang panlipunan. Nang salungatin at supilin ang kanilang samahan, nauwi ang tensyon sa armadong sagupaan. Nakipaglaban siya at ang kanyang mga kasamahan hanggang sa siya ay mapatay noong 1841. Sino siya? Apolinario de la Cruz o Hermano Pule. Pero may isang pangyayaring hindi nagsimula bilang pag-aalsa ng tatlong tao. Tatlong paring Pilipino ang naging bahagi ng mas malawak na usapin tungkol sa karapatan at kalagayan ng mga paring sekular na Pilipino sa simbahan. Matapos ang pag-aalsa sa Cavite noong Enero 1872, iniugnay sila ng pamahalaang Espanyol sa pangyayari at hinatulan ng kamatayan. Noong February 17, 1872, binitay sila sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan. Ang kanilang pagkamatay ay hindi lamang nagtapos sa tatlong buhay. Naging bahagi ito ng paghubog sa kamalayang makabayan ng susunod na henerasyon. Sino-sino sila? Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Mula sa mga pag-aalsa, umabot ang pagtutol sa panulat at mga ideya. Lumaki siya sa isang panahong mas marami ng Pilipinong nakapag-aaral at nakakakita ng mga suliranin ng kolonyal na lipunan mula sa mas malawak na pananaw. Sa halip na magtatag agad ng hukbong lalaban, isinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglantad sa pang-aabuso at kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. Noong 1892, itinatag din niya ang La Liga Filipina upang pag-isahin ng mga Pilipino, ipagtanggol sila laban sa kawalang katarungan at isulong ang edukasyon at mga pagbabago sa lipunan. Sino siya? Jose Rizal. May isang Pilipinong hindi lamang mahusay magsulat. Kilala rin siya sa husay sa pagsasalita at paggamit ng mga salita upang ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nang makarating sa Espanya, nakibahagi siya sa kilusang humihiling ng pagbabago at pagkilala sa mga karapatan ng mga Pilipino. Noong 1889, naging tagapagtatag at unang patnugot ng La Solidaridad, pahayagang naging mahalagang tinig ng kilusang propaganda. Sino siya? Graciano Lopez Haina. Sa Bulacan pa lamang, ginagamit na niya ang pagsusulat upang punahin ang mga suliraning nakikita sa lipunan at ipagtanggol ang kapakanan ng mga Pilipino. Nang mapunta sa Espanya, ipinagpatuloy niya ang pakikibaka sa pamamagitan ng mga artikulo at kampanyang humihiling ng pagbabago sa pamamahala. Kalaunan siya ang naging patnugot ng La Solidaridad at isa sa mga pangunahing tinig ng kilusang propaganda. Sino siya? Marcelo H. Del Pilar. Ngunit habang may humihiling ng pagbabago, may mga nagtanong, sapat pa ba iyon? Naging kasapi siya ng La Liga Filipina, isang samahang naghangad ng mapayapang pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Matapos arestuhin at ipatapon si Jose Rizal sa dapitan noong 1892, kabilang siya sa mga nagtatag ng isang lihim na samahan noong July 7, 1892, ang Kataas-taasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o Katipunan. Hindi na lamang reforma sa ilalim ng pamahalang Espanyol ang hangad ng Katipunan. Layunin nitong pagkaisahin ng mga Pilipino at makamit ang ganap na kalayaan mula sa Espanya sa pamamagitan ng himagsikan. Noong Agosto 1896, pinangunahan niya ang pagsisimula ng himagsikang Pilipino laban sa pamahalaang Espanyol. Sino siya? Andres Bonifacio. Rizal at Bonifacio, iisa ang bayang minamahal,
Pareho kaya ang paraan? Kay Rizal, panulat, edukasyon, pantay na karapatan at reforma sa pamamahala. Kay Bonifacio, katipunan, ganap na kalayaan mula sa Espanya, himagsikat. Ano ang napansing pagkakaiba sa paraang pinili nilang harapin ang pamamahalang Espanyol? Pareho nilang hangad ang ikabubuti ng mga Pilipino, ngunit magkaiba ang paraang pinili nila. Hangad ni Rizal ang mga pagbabagong magbibigay sa mga Pilipino ng higit na karapatan, pantay na pagtrato, edukasyon at mas makatarungang pamamahala. Para kay Bonifacio, hindi na sapat ang pagbabago sa ilalim ng Espanya. Kailangang makamit ang ganap na kalayaan. Isang tagpo sa kasaysayan. Nagkaroon ng pagkakataong magkita sina Rizal at Bonifacio sa panahon ng La Liga Filipina. Ngunit pagsapit ng 1896, magkaiba na ang kanilang pananaw sa napipintong himagsikan. Ipinadala ng Katipunan si Pio Valenzuela kay Rizal sa dapitan upang ipabatid ang plano ng paghihimagsik. Hindi sinang-ayunan ni Rizal ang pagsisimula ng sandatahang pag-aalsa sa kalagayan noong panahong iyon. At hindi nga lang ang mga pinuno ang bumuo sa himagsikan. Bata pa siya nang sumapi sa Katipunan. Ngunit hindi naging hadlang ang kanyang edad upang magkaroon ng malaking papel sa kilusan. Gumamit siya ng panulat upang ipaliwanag ang mga pagpapahalaga at pananagutang dapat taglayin ng mga kasapi at tumulong din sa pahayagang kalayaan. Siya ang may akda ng Kartilya ng Katipunan at naging kalihim at kanang kamay ni Andres Bonifacio. Sino siya? Emilio Jacinto. Hindi siya batang mandirigma at hindi rin siya humawak ng mataas na posisyon sa Katipunan. Ngunit may mga katipunerong nangangailangan ng pagkain, pahinga at pag-aalaga. Binuksan niya ang kanyang tahanan at tumulong sa pagpapakain sa mga katipunero at pag-aalaga sa mga sugatan. Dahil sa tulong na iyon, dinakip siya ng mga Espanyol at ipinatapon hanggang Guam noong 1896. Sino siya? Melchora Aquino o Tandang Sora. Napakahalaga ng mga lihim na tala, sagisag at dokumento sa isang kilusang maaaring matuklasan anumang oras ng mga otoridad. Isang babae ang pinagkatiwalaang mag-ingat ng mahalagang dokumento ng Katipunan habang kasama ring humaharap sa panganib ng pakikibaka. Nakilala siya bilang lakambini ng Katipunan. At hindi lamang dahil asawa siya ni Bonifacio, aktibo siyang naging bahagi ng kilusang lumaban sa mga Espanyol. Sino siya? Gregoria de Jesus. Iba't ibang panahon, iba't ibang karanasan, iba't ibang paraan. Kung iba-iba ang kanilang karanasan at paraan ng pagkilos, ano ang ipinakikita nito tungkol sa pagtugon ng mga Pilipino sa pamamahalang kolonyal? Mga bayani, kilalanin muli. Sino ang tinutukoy? Isulat ang pangalan ng bayaning inilalarawan. Nagtatag ng Katipunan at nanguna sa kilusang naghangad ng ganap na kalayaan mula sa Espanya sa pamamagitan ng himagsikan. Andres Bonifacio. Babaeng nagpatuloy sa pag-aalsa sa Ilocos matapos mapatay si Diego Silang noong 1763. Gabriela Silang. May akda ng Kartilya ng Katipunan at mahalagang katuwang sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng Katipunan. Emilio Jacinto.
Nanguna sa mahabang pag-aalsa sa Bohol na nagsimula noong 1744 at nagpatuloy sa loob ng maraming dekada. Francisco Dagohoy. Gumamit ng noli me tangere at el filibusterismo upang ilantad ang mga suliranin at pang-aabuso sa lipunang kolonyal. Jose Rizal. Nanguna sa pag-aalsa sa Ilocos noong panahon ng pananakop ng mga Briton sa Maynila at hinamon ang kapangyarihang Espanyol sa rehiyon. Diego Silang. Kilala bilang tandang sora at tumulong sa mga katipunero sa pamagitan ng pagbibigay ng pagkain, kanlungan at pag-aalaga sa mga sugatan. Melchora Aquino. Naging unang patnugot ng La Solidaridad at gumamit ng pagsulat at mahusay na pagsasalita upang isulong ang mga karapatan ng mga Pilipino. Graciano Lopez Haina. Naging pangunahing patnugot ng La Solidaridad at ginamit ang pamamahayag upang manawagan ng mga reforma para sa mga Pilipino. Marcelo H. Del Pilar. Itinatag ang Cofradia de San Jose at naging sentro ng pagkilos na kaugnay ng kalayaan sa pananampalataya at karapatan ng mga Pilipino. Apolinario de la Cruz o Hermano Pule. Kilala bilang lakambini ng katipunan at pinagkatiwalaang mag-ingat ng mahalagang dokumento at kasulatan ng lihim na samahan. Gregoria de Jesus. Tatlong paring Pilipinong binitay sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan noong February 17, 1872 at naging sagisag ng paglaban sa kawalang katarungan. Gomburza. Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Iisang kasaysayan, iba't ibang paglalahad. Paano tumugon ang mga Pilipino? Suriin ang dahilan, paraan at kahulugan ng iba't ibang pagtugon sa pamamahalang kolonyal at ipakita ang pag-unawa sa paraang nakatalaga sa pangkat. Kasaysayan sa buhay, ano ang aral na dala nito ngayon? Basahin ang mga sumusunod. Pag-isipan kung anong pagpapahalaga mula sa buhay ng bayani ang maaari ring maisabuhay sa paaralan, tahanan o pamayanan. Andres Bonifacio. Hindi itinuring ni Andres Bonifacio na kaya ng isang tao lamang ang malaking layunin. Sa pamamagitan ng katipunan, pinag-isa ang mga taong may magkakatulad na hangarin at binigyan sila ng organisasyon at direksyon. Ipinakita ng kanyang karanasan na mas lumalakas ang isang adhikain kapag may pagkakaisa, disiplina at malinaw na layunin. Ngunit ang tunay na pagkakaisa ay hindi basta pagsunod sa karamihan. Kailangan ding alam kung bakit sama-samang kumikilos. Kapag may group task o suliraning kinakaharap ng buong klase, paano magiging tunay na pagkakaisa ang pagtutulungan at hindi simpleng pagsunod lamang sa ginagawa ng karamihan. Melchora Aquino. Hindi kailangang nasa unahan ng labanan upang magkaroon ng mahalagang ambag. Si Melchora Aquino o Tandang Sora ay nagpakain, nag-alaga at tumulong sa mga katipunero at sugatan. Kahit alam niyang maaari siyang mapahamak. Dahil sa kanyang pagtulong, dinakip siya at ipinatapon sa Guam. Ipinakita ng kanyang buhay na may mga kabayanihang tahimik, nakikita sa pag-aaruga, paglilingkod at pagtulong kapag may nangangailangan. Kapag walang nakakakita o nagbibigay ng papuri, pipiliin mo pa rin bang tumulong sa kaklase, kapamilya o taong nangangailangan? At bakit? Jose Rizal. Hindi sandata ang pangunahing pinili ni Jose Rizal upang ipahayag ang kanyang paninindigan. Ginamit niya ang kaalaman, pagsusulat at edukasyon upang ilantad ang mga suliraning nakikita niya sa lipunan at maipahayag ang pangangailangan ng pagbabago.
Ipinakita niya ang isang ideya kapag malinaw at may matibay na batayan ay maaaring makapagmulat ng maraming tao. Ang kanyang buhay ay paalala na may lakas ang isip at pananalitang ginagamit ng may pananagutan. Kapag may nakikitang problema o hindi pagkakaunawaan, paano makatutulong ang pag-iisip muna, paghahanap ng tamang impormasyon at maayos na pakikipag-usap bago kumilos. Mula karanasan hanggang pagkilos, bakit at paano tumugon ang mga Pilipino? Kumpletuhin ng organizer upang makita ang ugnayan ng karanasan, paraan ng pagtugon at naging ambag ng mga Pilipino. Hindi iisa ang naging pagtugon ng mga Pilipino dahil magkakaiba ang kanilang karanasan, kalagayan at layunin. Nagbago ang pagtugon mula sa magkakahiwalay na pag-aalsa tungo sa reforma at organisadong himagsikan dahil lumawak ang kamalayang makabayan at hangaring makamit ang kalayaan. Suriin ang tugon. Dahilan, paraan at paninindigan. Basahin ang maikling sitwasyon, suriin ang ugnayan ng karanasan at naging pagtugon bago piliin ang pinakamainam na sagot. Sa Bohol, lumaganap ang Katolisismo, habang may mga katutubong nais panatilihin ang dati nilang pananampalataya. Dahil dito nanguna si Tamblot sa isang pag-aalsa. Aling pahayag ang wastong nag-uugnay sa kalagayan at pagkilos ni Tamblot. Pagtatanggol sa katutubong paniniwala ang naging dahilan. Sa Samar, iniutos ang pagpapadala ng mga lalaki sa malayong Cavite upang gumawa ng mga barko. Sumunod dito ang pag-aalsang pinamunuan ni Agustin Sumuroy. Ano ang ugnayan ng karanasan at pag-aalsa? Sa pilitang paggawa ang naging mitsa. Gumamit si Rizal ng panulat, edukasyon at La Liga Filipina upang isulong ang mapayapang pagbabago. Itinatag naman ni Bonifacio ang katipunan upang makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng himagsikan. Aling pahayag ang tama? Pareho silang tumugon sa pang-aapi, ngunit magkaiba ang kanilang paraan. Ang pagbitay sa Gombursa noong 1872 ay nakaimpluwensya sa pag-usbong ng kamalayang makabayan ng sumunod na henerasyon. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ang pang-aapi ay maaaring gumising sa diwang makabayan. Nagpakain at nag-alaga si Melchora Aquino sa mga katipunero. Tumulong naman si Gregoria de Jesus sa pag-iingat ng mahalagang dokumento at iba pang gawain ng katipunan. Ano ang ipinakikita ng kanilang ginawa? Mahalaga ang pagkalinga, tiwala at suporta sa isang kilusan. Ang pang-aapi ay nagdulot ng takot, ngunit gumising din ng tapang. Ang tapang ay naging panulat, pagkilos, pag-aaruga at himagsikan. Hindi man lahat ay nasaksihan ang kalayaan. Binuksan naman nila ang landas nito. Kaya naman tungkulin nating ingatan ang kalayaang kanilang ipinaglaban.